Good morning and welcome back dito sa channel natin. Again, my name is Professor Excel and today, pag-uusapan po natin ang isa sa gusto ko na feature ng Microsoft Excel. Ito ay ang conditional formatting. Now, gustong-gusto ko yung conditional formatting kasi dito, pwede natin gawing automatic yung format ng mga reports natin. Dito, pwede natin makita o ma-highlight yung mga bagay na gusto natin i-highlight sa reports natin automatically. Now, this will be the last topic natin for basic Excel. Now, sa next videos natin, gagawa na tayo ng mga advanced na topic for Excel. So halika na, simulan na natin. So, dito, sa topic natin today, dadaanan natin lahat ng nandito at kung paano siya gagamitin. However, yung pinaka-focus natin is yung tayo yung gagawa ng sarili nating condition. Now, one of the very basic function of conditional formatting is to highlight cells na aabot dun sa condition na gusto natin. Now, ito sa pinaka-straightforward na formatting. Now, ang gagawin mo lang is to select the range, punta ka ng conditional formatting, highlight cells, and pipiliin mo kung ano yung gusto mong i-highlight. So, greater than, less than, between, or so on and so forth. So, tignan natin. Greater than, and pwede natin piliin kung ano yung gusto nating number. Now, dito, gusto natin na ma-highlight yung greater than 7. So, pilitan natin na 7. And makikita nyo dito, 9 and 10 yung na-highlight kasi sila yung greater than 7. So, ano yung kulay na gusto natin? Gusto natin gawing green. So, once okay mo yan, makikita mo na lahat ng numbers na greater than 7 ay na-highlight na. Since dynamic to, once maging 8 tong isa, masasali na siya sa highlight. Automatic na yun. Pwede din naman na madaming formatting dito. So, ayan, naka-highlight na yung greater than 7 and dadagdagan natin ng highlight. Less than naman tayo ngayon ng 4. So, once click nyo okay, so lahat ng greater than 7 ay nakakulay green and lahat ng less than 4 ay nakakulay red. So, ayan, straightforward na conditional formatting. Dito naman sa kabila, top to bottom rules. Pwede natin i-highlight lahat. Conditional formatting and pwede top to bottom. Now, yung top to bottom, more or less mga percentage to or number of so, ayan, pwede natin piliin yung top. Instead of top 10, piliin natin yung top 4. So, i-highlight niya naman yung nasa top 4 natin. So, next, sa data bar, ito yung isa sa favorite ko. I-highlight natin yung range ng cells, conditional formatting, pattern data bars, and maghahanap lang tayo ng gusto nating kulay. Ito yung favorite ko kasi nakikita natin agad kung sino yung nasa pinakamadami and sino yung pinakamaliit. Now, same sa ibang conditional formatting, once magbabago yung data, automatic na magbabago din yung format niya. Now, isa sa pinakagusto ko dito, ginagawa ko is i-highlight and palitan ko ng white or itatago ko yung nasa loob. So, hindi nakikita yung number. However, nakikita is yung data bar lang. Here, wala siyang bar kasi 0 yung laman niya. No? What if gagawin natin siyang 7? Ayan. So, makikita mo na automatic, nagkakaroon siya ng bar. Sa color scales naman, ayan, i-highlight natin, conditional formatting, color scales, ayan. So, dito, lalagyan niya ng kulay lahat. Depende sa kung ano yung value na nasa loob niya. Gusto natin ng mono na lamang. Ayan, green lahat. Mag-iiba lang yung shade. So, once magpapalit to, ito ay magiging 10. Magbabago din yung shade niya. Depende sa kung ano napili natin. Next is icon set. So, i-highlight natin to. And conditional formatting and press icon set. Now, ito, dito naman, ipipili tayo ng icon which will identify yung
number na nasa loob niya. So for example, ito yung favorite ko eh. Ito, ang traffic light. Yan. So, kung makikita natin, iba't ibang icon sa iba't ibang number. So, 2, pula, 10 naman ay green. Nasa gitna, 6 ay yellow, 5, 4. Now, ito ay automatic na na-set ni Excel. Pwede nating palitan to. Kung papalitan natin to, punta tayo ng conditional formatting and manage rules. So, sa manage rules, pwede nating piliin yung rule na kailangan nating palitan and i-edit lang natin. So nakikita natin dito, value daw is green kapag yung value daw is greater than or equal to 67%. Yellow kapag yung value daw is less than 67, which is yung naiset mo dito, and greater than or equal to 33. Pwede natin palitan to. So natin, instead na percent ay number na lamang. Yan. Value natin, green siya kapag greater than 7. Yellow siya kapag greater than or equal to 4, but less than 7. And pula naman siya pag less than 4. So, okay. And i-apply natin. So, lahat ng greater than 7, ayan, green. Yung 4 and above, 4 to 6, yellow. And yung below 4 ay pula. So, yun yung mga conditional formatting na built-in na sa Excel. Piliin na lang natin and straightforward gagawa siya ng format niya. Now, sa susunod naman na video ay gagawa tayo ng own natin o personal natin na formula. Gagamitin natin yung new rules. Yan. Gagawa tayo ng new formatting rules natin. Kung saan ang kalalabasan ay ma-highlight yung buong row kapag nagbago yung final grade. So, for example, ito, lahat ng grades na 90 and above ay mag-green. Now, once hindi na magna-90 yung final grade, mawawala yung highlight niya. So, yun yung pag-uusapan natin sa part 2 ng ating conditional formatting. So, hanggang dito po muna tayo. Again, my name is Professor Excel. Please like and subscribe to our channel kasi papunta na po tayo sa exciting part. Mag-a-advance na po tayo. Tapos na po tayo sa basic. Last na lang po yung part 2 ng conditional formatting and then mag-a-advance na po tayo sa tutorial natin. Again, my name is Professor Excel. Good morning.